Pakiramdam ni Pia ay bahagi siya ng kaligayahang nararamdaman ni Cyrus habang pinagmamasdan ang loob ng malaking bahay. Nakangiti ito, tila humahabi ng pangarap sa isip. At hindi siya bahagi ng pangarap na yon, kundi para sa pamilyang nais itaguyod ni Cyrus ang bahay. Para sa babaeng pakakasalan nito. Ipaparenovate ko to. Wika nito. I think that's nice. I will make it ideal for family living. Natigilan si Pia. Muli siyang sinampal ng masakit na katotohanan. Umuwi siyang maraming pera. Malaki ang nakuha niyang komisyon. Bukod pa sa tip na ibinigay ni Cyrus. She have every reason to celebrate. Madadagdagan na naman ang kanyang ipon para sa anak. At para sa napipintong kasal nila ni Mike. Malaki rin na nakubra nitong porsyento dahil sa 30 kliyenteng bumili ng bahay sa lalaki. Binisita siya ng nobyo isang hapon. Maamo ang mukha nito habang humihingi ng kapatawaran sa kanya. Mula kasi na magpang-abot ito at si Cyrus sa bahay niya, naging malamig ang pakikitungo niya sa lalaki. Let's start anew, sweetheart. Iba ang lumabas sa bibig niya kaysa sa isinisigaw ng kanyang puso. Tinanggap niyang muli ang kasintahan, sa pag-asang kahit paano ay magbabago ito. Ngunit isang linggo lang ay balik na naman ito sa dati at mas lumala pa. Pati paggastos niya para sa pangangailangan ni Daniel ay kine-question na nito. Inaway siya ng nobyo sa gitna ng maraming tao nang minsang namili siya sa mall ng laruan para sa anak. Balato sana niya sa anak dahil nakakomisyon siya ng malaki. Hindi mo na dapat pinag-iintindi ang anak mo. Si Cyrus naman ang nag-aasikaso ng mga kailangan niya, lalo lang yung magiging spoiled. Nagpantingan tenga niya nang muling marinig ang sinabi ng lalaki. Sa pagkakataong yung lumaban na siya. If you can't learn to love Daniel, at least respect his presence. You're asking for the impossible, Pia. Then it's impossible for me to marry you, Mike. Tinalikuran niya ang lalaki. Nataranta naman ito at hinabol siya hanggang sa parking area. I'm sorry. Ilang ulit pa ba siyang magpapasensya? Nagmilagro na naman ang langit. Buong araw na mabait sa kanya si Mike. Pinauwi siya ng maaga at bandang huli ay nalaman din niya ang dahilan. Be beautiful tonight, sweetheart. Bakit? We're attending a special party. What party? Wala nang masyadong maraming tanong. Hanggang sa pag-uwi ay iniisip niya kung saang party siya dadalhin ng nobyo. Gayunpaman inihanda niyang isusuot. Isinukat niya ang bestidang regalo ni Cyrus. Bagay sa'yo, Mami. Thank you, anak. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Cyrus. Buong ningning ang matang pinagmamasdan siya. Nakangiti. Bagay na bagay sa'yo, mas lalo kang gumanda. Naramdaman niya ang agad na pag-init ng magkabilang pisngi. Isusuot ko sana ngayong gabi, I'm attending a special party. Parang inulit lang niyang sinabi ni Mike. She doesn't even know why it's special. Really? There was amusement in his face. Sinabi na pala sa'yo ni Mike. Naguluhan siya. Alam mo rin? Of course, I'm the host of the party. 10th anniversary celebration ng factory. Nag-organize ng program ang buong management. Para tuloy gusto niyang tawagan si Mike, nais niyang umurong. Naduduwag siya. Tiyak na magtatapat sila ng landas ni Eileen Daniva. Hindi niya alam ang maaaring maramdaman niya sakaling makita ito kasama si Cyrus. Iniisip pa lang niya ay parang nadudurog na ang puso niya. I'll be expecting you, Pia. Pagkatapos ng party may mahalaga tayong pag-uusapan. Sari-sari agad ang pumasok sa isip niya. Maaaring sa gabing ito i-a-announce ni Cyrus ang engagement nito kay Eileen. At ang pag-uusapan nila pagkatapos ay ang settlement tungkol sa anak nila. See you then. Ilang minuto nang wala ang lalaki ngunit nanginginig pa rin ang buong katawan niya. She dreaded the coming sunset. Galit na galit si Mike nang maabutan siyang hindi pa bihis. Naroon lang siya sa sopa, nakatulala sa telebisyon. She don't feel like going anywhere. Masama kasi ang pakiramdam ko, Mike. Baka pwedeng ikaw na lang ang magpunta sa party. Isa pa wala akong kinuhang magbabantay kay Daniel. You're not doing this to me, Pia. Huwag mo akong ipahiya sa mga kakilala natin. Lalo na sa tatay ng batang yan. Pero, magbihis ka na. Ihahatid ko si Daniel sa parents mo. Tinakpan na lamang niya ang tenga upang hindi marinig ang pag-iyak ng anak habang pinipilit itong isakay ni Mike sa kotse. This would happen, sooner or later. Mas magandang harapin na niya ngayon pa lang. Ipapakita niya sa buong mundo na maligaya siya para kina Cyrus at Eileen. At masaya siya sa magiging buhay kasama si Mike. Mas maganda sa personal si Eileen Daniva. Aminado siya roon. Pakiramdam ni Pia ay sinasaktan ng maraming beses ang puso niya nang lapitan siya ng babae. Nakakawit ang kamay nito sa braso ni Cyrus. Thank you for coming, Miss Medrano.
Lalo siyang nasaktan nang marinig kung paano siya i-address ng lalaki. Parang nalasahan niyang pait niyon, but her composure remained intact. Kung anong paglalambing ni Eileen sa lalaki ay dinoble niya kay Mike, siyang-siya naman ang kasintahan. Ang lapad ng pagkakangisi kay Cyrus. As expected, she didn't enjoy the dinner, ni hindi mapirmi sa nobyo ang atensyon niya. Kapag may pagkakataon, sinasamantala niya para tapunan ng tingin ng mesang kinaroroonan ni Cyrus at Eileen. The man was holding the socialite's hand. Inatngat na naman ng panibugho ang damdamin niya. Pero kahit nasasaktan ay paulit-ulit niyang ginagawa yon. Umaasang tingnan siya ni Cyrus, kahit saglit lang. But he never did. She resigned herself to fate. Bahala na bukas. Tinanggap na niyang darating ang araw na lalagay din sa tahimik ang ama ni Daniel. At magiging kalabisan ng anak para sa buhay ng mga ito. Maaaring masaktan ng bata, pero darating ang araw na ipauunawa niya dito ang lahat. Kanina ka patahimik, puna ni Mike. Laking pasalamat niya at hindi nito nakita ang mga panakaw na sulyap niya sa kabilang mesa. Wala, nag-iisip lang ako. Yes, nag-iisip lang. Kumulubot ang noo ng kaharap. This is not the proper time and place, Pia. Let's enjoy the night. Why don't you dance with me? Kasalukuyang pumapailan lang ang isang classical music. Hindi siya nakatutol nang hilahin ni Mike ang kamay at dalhin siya sa dance floor. He placed her hands in the right position. Pagkatapos ay buong tamis siyang tinitigan habang sila'y nagsasayaw. Sa gilid ng kanyang mata ay kitang-kita niyang naging reaksyon ni Cyrus. Umarko ang kilay nito. O baka namamalikmata lang siya. Maya-maya ay tumayo rin si Cyrus, tila niyaya rin ang kasamang sumayaw. Matamis ang ngiting nagpaunlak si Eileen. Ilang segundo pa ay dalawang pares na sila sa gitna. Sinadyang hapitin ni Mike ang pagkakayakap sa kanya. Imbis na kilig ay iritasyon ang naramdaman niya. Para siyang manikang sinusian lang upang makapagsayaw. Panay pa rin ang sulyap niya sa kabilang pareha. Cyrus was intently staring at the woman. Maya-maya ay unti-unti nitong inilalapit ang mukha sa babae. He's going to kiss Eileen. Dahil sa panik bigla niyang iniiwas ang tingin. Hindi pa siya nagkasya, ipinikit pa ni Pia ang mga mata. What's wrong, sweetheart? Bigla akong nahilo. Pagsisinungaling niya. I think I'll go to the bathroom first. Hindi na niya hinintay ang kasagutan ni Mike. Tulad ng madalas niyang ginagawa sa banyo niya, nilabas ang lahat ng luha. Hanggang sa kahuli-hulihang patak. Paglabas niya ay diretso na siyang uuwi. Ngunit nag-aabang na pala sa kanya si Cyrus. There was genuine concern in his eyes. Nahilo ka raw. Are you feeling okay now? Medyo, pero gusto ko nang umuwi. Ihahatid na kita. Kaya ko pa naman kahit mag-isa ako. No. Baka hanapin ka ni Eileen. She'll understand. Will you just leave me alone? At last she bursted. Pabayaan mo na ako, Cyrus. I don't want you messing with my life after tonight. Sweetheart, nataranta siya nang makitang papalapit si Mike. Patago niyang pinahid ang luhang akala niya'y naubos na kanina. Are you alright? Nag-aalala pa rin ito. Not quite. Kaya nga pasekreto na akong nagpapaalam kay Mr. De Guzman. Uuwi na ako, baka stress lang to. Ilang gabi na kasi akong puyat. Pero nakakahiya naman. Sumingit si Cyrus. Okay lang, pagpahingahin mo na lang si Miss Medrano. You can stay if you like. Baling ni Pia sa nobyo. Automatic kong tumigas ang anyo ni Mike. No, I'll go with you. Pasimple itong bumulong. Once and for all, I need to know what is going on. Hindi pa man na ipaparada ang kotse ay binubulyawan na siya ni Mike. Kahit kailan talaga masyado kang maarte. Hindi mo ba alam na ipinahiya mo ako sa mga tao ron? Paano kita ipinahiya? Nagpaalam ako ng maayos. Oo nga, pero nagsisinungaling ka. Hindi masama ang pakiramdam mo. Gusto mong umalis dahil sa selos. Bakit ba hanggang ngayon ay umaasa ka pang magkakabalikan kayo ng lalaki na yon? Hindi mo ba nakita? May iba na siya. Pansamantala siyang nanahimik. Pinipilit magtimpi. For God's sake, Pia. Ikakasal na tayo. Bakit hindi mo pa rin maialis sa katawan mo ang iyong pag-asa na babalik siya sa'yo? Nagulat siya sa sumunod na ginawa. Isang mag-asawang sampalang tinamo ni Mike buhat sa kanya. Dapat ay noon pa niya ito ginawa. How dare you? How dare you, Mike? Hindi ko alam kung bakit ko natagalan ng 4 na taon ang ugali mong yan. Napakasama ng ugali mo at sarili mo lang ang iniisip mo. Natigagal ang lalaki. Ilang beses ko nang pinalagpas ang kakitira ng utak mo. Ang pagka-immature mo. Ang pagkabastos mo. But I've had enough.
Hindi ako makakapahayag na pati pagkatao ko'y apak-apakan mo. Bumaba siya ng kotse at galit na nagmarcha pagpasok ng bahay. Subalit nakasunod agad si Mike sa kanya. Pinigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Pia, nagkakaganto ko dahil mahal kita. Ayokong masira ang mahabang panahon na ating pinagsamahan. Hindi ko matatanggap na agawin ka pa ng iba. At sino ang tinutukoy mo? Si Cyrus. Bulyaw siyang napahalakhak. Sa bibig mo na rin ang galing na may kasintahan siya. At darating ang araw na magpapakasal sila. Pero alam kong nasasaktan ka sa katotohanan yon. Now it's her turn to be bewildered. Aminin mo, Pia, mahal mo pa siya, hindi ba? Panandalian siyang nanahimik. Taimtim na kinapa ang puso. Nagkamali siya ng isiping hindi niya minahal si Cyrus. Na pagnanasa lang ang nagbuklod sa kanila. Pero bakit hanggang ngayon ay nasasaktan siya? Nasaktan siya ng itatuwa nitong anak noong una. Nasaktan siya ng baliwalain ng lalaki. At parang gusto na niyang mawala nang makita itong kasama si Aileen. Doon lang niya lubusang naunawaan. Hindi lamang pagnanasa ang naramdaman niya dito, kundi pag-ibig. At hanggang ngayon ay mahal niya ang ama ng kanyang anak. Bakit hindi ka makakibo? Pauyam na tanong ni Mike. Totoo ang sinabi ko, hindi ba? Tumango siya at tumalikod. Bukas na lang tayo mag-usap, Mike. Give me space. Gusto kong mapag-isa. Pakiusap lang. Bayaan mo muna ako. She looked awful. Naglabasan ng layers ng eye bags niya. Tinalikuran ni Pia ang salamin at nagpunta ng kusina. Hinanap ka agad ang cucumber slice niya sa ref. Buong gabi siyang nakatulog. She was too shocked by the revelation. Sa wakas ay inamin na niya sa sarili. Mahal pa rin niya ang ama ni Daniel. But that doesn't change anything. On his part, magpapatuloy ang relasyon nito kay Aileen. Bukal sa puso niyang tinanggap yon. Hindi sila para sa isa't isa ni Cyrus. Pero hindi rin sila para sa isa't isa ni Mike. All those time naniwala siyang pag-ibig ang nararamdaman niya sa lalaki. Hindi pala. It's just plain gratitude. Pasasalamat sa lahat ng naitulong nito sa kanya. Tinanggihan niyang harapin yon nung mga unang taon ng pagsasama nila. Tinanggap niya lahat ng shortcomings ng lalaki sa pag-aakalang natural lang yon. Hindi pala. Naging kakaiba na ang kanilang relasyon. And now she's determined to end it. With or without Cyrus. Inayos niyang sarili ng bahagyang umimpis ang eye bags. Pupunta siya ng opisina. Hindi para pumasok. It's too late to report for work. Kakausapin niya si Mike. Plano niyang ipasya lang anak pagkatapos. Kaya ito muna ang una niyang binihisan. Eksaktong tapos na siyang magbihis nang tumunog ang doorbell. Namilog agad ang mata ng bata. Baka ang daddy na yan. Hindi ang daddy yan, anak. Imposibleng pumunta ito ng ganoon kaaga. Siguradong umaga na natapos ang party. At tiyak niyang hanggang ngayon ay kasama nito ang nobya. Siyang nagbukas ng pinto, iniluwal niyon si Mike. The man looked haggard. Nakaramdam tuloy siya ng awa para dito. Halatang walang gaanong tulog ang lalaki. Pero buo na ang pasya niya. Nagpasalamat din siya at hindi na niya kailangan sadyain ito sa opisina. Mabuting naroon siya sa sariling bahay habang ginagawa ang pagtatapat dito. Subalit na surpresa siya nang ilabas nitong isang pulumpo ng rosas. Nakangiti iyong iniabot sa kanya. Please accept my peace offering. Sandali siyang nag-alangan. Tatanggapin ba niya o hindi? She chose the second option. Kahit paano hindi masasayang ang rosas na yon. Magiging tanda yun ng pagkakaibigan nila. Thank you very much. Ani ang nakangiti. Huli na nang malaman niya ang susunod nitong gagawin. Hinapit siya ng lalaki sa bewang at ginawaran ng halik. Pilit siyang kumawala ngunit malakas ito. What a surprise! Nandilat ang mga mata niya nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Lumingon siya at nakita si Cyrus na nakatayo sa pintuan. Nanguuyam ang mga titig sa kanya. Ano kaya ang kahihinat na ng tagpong yon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa ating channel. Maraming salamat po.